Ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Ito daw ang dahilan kung bakit binabaha ang ilang bahagi ng Metro Manila. Totoo kaya ito? Tara, samahan nyo akong i-update ang mga ginagawang reklamasyon ngayon dito. Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay papunta ulit tayo dito sa Mall of Asia. Isilipin natin, i-update natin yung reklamasyon after nga ng bagyong Karina. Isilipin natin. Grabe din yung ginawa ng bagyong Karina, no? Tsaka habagat. Marami nagsasabi na mas mas matindi pa kaysa kay Undoy. Lalong lalo na yung mga taga Valenzuela at mga taga Bulacan. Ngayon, hindi naman, may mga nagsasabi rin na meron tayong mga napapanood, may mga nababasa tayong article na sinasabing dahilan nga ng matinding baha dito sa Metro Manila, especially sa Bulacan, ay itong mga ginagawang reklamasyon dito sa Manila Bay. Siyempre, irerespeto natin yan dahil yan yung kanilang yan yung nakikita nila, yan yung base sa kanila, nakikita nilang dahilan kung bakit tumataas yung tubig sa tuwing may malakas na ulan or may bagyo. Pero kailan lang naman sinimulan yung reclamation parang nasa ilang taon pa lang, no? At ngayon pa lang talaga nagkakaroon ng progress o nagkakaroon ng malawak na pagtatambak. Ito ay base sa opinion ko lang po, no? Disclaimer lang. Kung titingnan po natin sa kasaysayan ng ating bansa, mga taong 1910 or 1890s, binabaha na po talaga sa tuwing talagang merong sobrang lakas na ulan dito sa Metro Manila. Tsaka hindi lang naman tayo nakakaranas niyan, maging ibang mga bansa, yung mayayamang bansa nakakaranas din ho ng mga ganyang pagbaha. Wala tayong magagawa kasi natural calamity yan. Natural calamity ho yan. Kaya siguro walang ibang dapat sisihin din dito kasi walang ibang dapat sisihin kundi mga tao. Yung ibang taong walang disiplinang tapon ng basura kung saan saan. Mga tao, mga kumpanyang responsable sa pagpuputol ng mga puno, diba? Kung wala naman tao, sigurado itong mundong ito nababalot ng natural, diba? Nababalot ng mga puno. Syempre dahil sa tao, kaya rin nagkakaroon tayo ng mga ganyang problema. Kaya mas maigi pa na ang gawin natin sa halip na sisihin natin, maging handa na lang tayo sa tuwing may paparating na bagyo or mga sakuna na hindi natin inaasahan. Dapat lagi tayong maging handa at sumunod tayo sa utos ng mga nagsasabi sa atin na lumikas na, no? Para wala nang masaktan at wala nang mapahamak. Kasi nakakaawa ko talaga yung mga nadadamay, no, or yung mga napipinsala na ating mga kababayan. Hindi lang dito, maging sa buong mundo na nakakaranas ng sakuna. Kaya sa mga ganyang sitwasyon, lagi nating alagaan ang ating kalikasan. Magkaroon tayo ng disiplina sa sarili na huwag tapon dito, tapon doon ng mga basura. Nakakatuwa lang dito sa Maynila kasi yung baha, hindi, ganito na lang.
Yung normal na ulan, kapag umulan, hindi naman agad yan babaha eh. Agad-agad yung dadaloy sa mga imbornal, at saka sisipsipin, yung iba sisipsipin din ng lupa. Yun nga lang, talagang sa sobrang lakas ng ulan, sa daming dalang tubig ulan, hindi na rin talaga kinaya, no, ng kalupaan dahil sa sobrang dami ng tubig na ibinagsak. So ang tendency, aapaw at aapaw. Ngayon, after nung malakas na ulan nung 24, mga alas 10 ng umaga, mga hapon tumila na rin yung ulan. Pagdating ng mga alas 6 ng hapon, ayun, higa na or humupa na yung baha. Kinabukasan, nung nagbisikleta tayo, July 25 yun, so nakita ko na parang wala nangyari dito sa Maynila. Tuyo ang daan kasi na humupa na, tumaloy na sa dapat talaga idagalaw yan kasi okay na yung tubig eh. Alright guys, nandito na tayo sa may Mall of Asia Seaside, sa may seawall yan, dito sa may tabi ng dagat. So mapapansin ninyo yung reklamasyon, ayan lang. So ito yung bahagi pa rin ito ng Pasay 360 Reclamation Project. Tapos mapapansin natin dito sa gawing ito, ayan yung mga barkong nagtatambak ng buhangin, napakarami niyan. So yan yung mga nagtatambak ng mga buhangin dito, no, napakaraming barko niyan. So dala niyan ang mga tunay-tunay ng buhangin na sinasabi na nagmula daw sa Zambales na itinatambak naman dito. So maging itong reklamasyon na to ay hindi nakaligtas sa mga basura. So since katatapos nga ng habagat at ng bagyong Karina nagsabay, ay mapapansin ninyo na maraming mga basura. Tapos ito ipapakita ko sa inyo yung baybayin ng seaside dito sa Mall of Asia. Ayan, di ba? Napakarami pa ring basura, no? Ayan. Panigurado magkakaroon ko ng volunteer dito, group na maglilinis dito. Tapos ito naman yung Island A ng Pasay 360 Reclamation Project. Ayan. Yung ibang bahagi ng buhangin binubuan na ng damo. Ayan. So medyo matagal nang nakatingga at walang gumagalaw. Kasi nga may mga pagbabago silang gagawin dito. Katulad nga nung pagtanggal or pag-alis ng mga nakadikit na bahagi ng reklamasyon dito sa bahaging ito ng Pasay, dyan sa may mga hotel dyan and restaurant dyan sa may Sofitel and Seascape Village, no? So kaya hindi pa talaga final at marami pa silang gagawing adjustment dyan. Yan makikita nyo naman yan, kung hindi tayo nagkakamali, yan ang Island B na kung saan ay malawak na rin po ang ginagawang pagtatambak. Hindi lang tayo makapagpalipad ng ating kalapati gawa ng malakas po ang hangin ngayong araw na to, ngayong mga oras na ito. Kaya mahirap na magpalipad ng kalapati at baka dalhin lang yung ating kalapati. Ayan. So mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung dulong bahagi ito. So yan na yung pinakang dulo dito na bahagi pa rin yan ng Pasay. At sinasabi nga na yan naman daw yung Island Sea. So mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung bahaging yan. So ito matagal na rin itong tinambak dito, yung nakikita nyo to. Tapos simula nga nung napatigil, no, or napatigil lahat ng ginagawang reklamasyon dito, after nun ay wala na ulit gumagawa rito. Ayan. Pero dito sa bahaging ito, dito mas marami tayong nakikita mga gumagawa, no. Malaki yung progress dito sa bahaging ito. Ayan, sa Island P. Sayang dun sa part na yon, dun maganda yung
doon maraming gumagawa, hindi lang talaga tayo makapagpalipad ng ating kalapati, no? So maybe next day kapag mas maganda yung panahon at mahina yung hangin. So hindi po maglalaho, no, ang bahagi na to ng Mall of Asia Seaside, sapagkat yun nga, sa nangyayari nga dito sa Island A, so tinatanggal nila yung mga tinatapyas nila, no, kasi natambakan na po talaga yan ng buhangin. So makikita naman ninyo yan sa video na ilalagay ko ng mga clips natin dati pa. So tinatanggal nila yung mga buhangin, no. So nagkakaroon ng space, katulad nito, hindi nila sinagad rito sa mismong seawall ng Mall of Asia, kaya mapapansin niyo may space, no. At yung sinukat nga natin dito sa may Island A ay nasa haba siya ng 250 meters yung space sa pagitan ng mula dun sa may seawall at dun sa pinakang boundary, yung bagong boundary ng reklamasyon. So ganun kalawak. So para na rin magkaroon ng space, no, yung mga dadaang barko, bangka dito sa bahaging ito, at hindi pa rin mawala yung view ng dagat, na talaga namang yun ang pinapasyalan ng mga namamasyal dito sa may Mall of Asia. Okay, yun lamang po, no, at maraming salamat mga kababayan, at lagi po tayong mag-ingat. God bless you all.